Hello sa inyo dyan mga kasari, magandang hapon po sa inyo. So for today's video, another request po ng ating kasari na si Ma'am Sense Vlog. So babasahin ko na agad-agad kasi medyo mahaba-haba yung kanyang katanungan guys. So eto na po. Wow, congrats sis. By the way, pwede po bang magtanong and sana ma-vlog na din. Aspiring sari-sari store owner ako. Gawa na ang tindahan ko, paninda na lang ang kulang at ako. Sabi niya, panida na lang ang kulang, hahaha. Bali, OFW kasi ako. Pag-uwi namin ni Habi ng Pinas, for good, doon pa lang kami mag-start magtinda kasi mas gusto namin na kami mismo ang mag-manage ng store namin. This year din kami uuwi neto. Itanong ko sana kung paano ka nakahanap ng ahente, ikaw ba ang nag-contact sa kanila or sila mismo ang lalapit sa tindahan mo? Sana po mapansin ang aking question. Thank you. So, yan po ang sabi ni Ma'am Sense Vlog. So, ang katanungan niya po, ayan, bali congrats po pala pag-uwi nyo ni Habi. And ako, kahit hindi ako OFW, ramdam ko yan guys, yung sabi ko nga kay partner nung nakaraan lamang, nung magpapasko, nung sasalubong tayo sa Noche Buena. Sabi ko, kawawa din talaga yung mga OFW, no, nagsasacrifice sila, hindi nila nakakasama yung pamilya nila, ganyan. Parang nakakalungkot lang kung iisipin mo kung lalagay tayo sa pwesto nila bilang OFW, nakakalungkot talaga kasi, 'di ba? Anong essence ng Pasko, 'di ba? Parang pamilya, 'di ba? Dapat kumpleto ang pamilya, ganun. So, ayun, kaya nakaka-proud yung mga OFW, lahat ng OFW. So, ayun, sila na lang daw ang kulang. So, ang tanong nila, siguro naman meron na silang pampuhunan kasi hindi niya nabanggit dito ni Ma'am Sense Vlog. Ang katanungan niya is about ahente, kung ako daw ba ang nag-contact or kusang pumunta yung mga ahente. So, ang masasabi ko po dyan, kusa pong pumupunta. Lalo na kung hindi po masyadong liblib ang lugar niyo po, gaya po dito, kahit medyo loob, talagang nakikita pa rin ng mga ahente ang tindahan ko. Nung nag-start po ako, Ma'am Sense Vlog, talagang ahente po talaga ang lumalapit. Marami nga po akong natanggihan, syempre. Depende po yan sa inyo kung kukuha kayo sa mga items nila. Ang dami kasing nag-aalok. So, titingnan nyo din po kung ano yung magiging mabenta sa inyong lugar. So, sa mga ahente naman po, syempre, sila po yung lalapit sa atin, pero titingnan din po natin yung pricing nila kasi meron pong mga ahente na hindi pa kasama doon yung tax, tapos kayo pa yung mag-a-add ng tax, ganun. So, i-make sure po natin na maayos at pulido yung mga ahente na at legit, kasi may mga nagpapanggap dyan na ahente na hindi legit, mga fake yung binebenta nila, kaya lalo sa gamot guys, sa sigarilyo. So, yun po yung ating i-make sure na legit po yung ating kukuhanan. So, sa mga ahente naman po, napakadami ko na pong ahente. At lahat po ng mga ahente ko ngayon ay sila po yung kusang nag-alok po sa akin, nag-alok sa tindahan ko ng mga items na meron sila. Gaya nga po ng ahente ko po ng soft drinks, malapit lang naman po dito yung pinaka-main na ano nila, kabilang barangay lang. Kaya, since nung nag-start ako, sa kanila na ako kumukuha at sila din yung nag-alok sa akin. Yan namang mga ahente po, kapag meron po silang nakikita na ahente, sila po talaga yung kusang pumupunta sa mga tindahan kasi para madagdagan din po yung customer nila, makabenta sila, ganun po yun. Tapos, ano po ba sasabihin ko? Ayun nga po, hindi lang po sa soft drinks, may ahente na po tayo sa mantika, ng bigas, ng tuyo, at kung ano-ano pa, lalo sa sigarilyo, dalawa yung ahente natin, which is legit parehas, JTI and PMFTC. Sa JTI, doon ako kumukuha ng Camel, ng Mighty, ng Marvels, ayan. Tapos sa PMFTC, doon naman po tayo kumukuha. Doon naman po tayo kumukuha ng Marlboro, ng Chester, ng Fortune, ayun. So, maigi po talaga na sa mga legit tayo kukuha ng mga sigarilyo. Alam naman po natin, mag-google naman po natin yung mga sigarilyo na alam nyo na hindi legit. Kasi marami po naglalabasan ngayon, nagmumula nga daw po yan sa Batangas, dun yung, kung ano yung mga tinitindang hindi naman kilala na sigarilyo. Minsan nga may naghahanap sa akin dito. Sabi ko, ano yun? Tinatanong ko kasi hindi ko alam yung mga sigarilyo na tinatanong nila. Sabi ko siguro yan ay fake, ganun. Kasi nakakabili daw sila ng isang
50 plus lang, ganun. Sobrang mura. And dito nga, 50 plus, wala kang mabibili na kalahati, diba? Kasi panay legit yung itinitinda natin. Tapos guys, ayun, kung liblib naman po yung pwesto nyo, yung tindahan nyo, maigi na kayo na po ang kumontak. Sa anong paraan po? Mag-canvas po kayo sa mga kalapit nyong tindahan, sa mga kakumpetensya nyo, kung bibigyan kayo ng contact number ng mga ahente nila, so kayo na po mismo ang kumontak. Kasi meron po talaga na mga ahente na hindi nila naaabot yung ibang tindahan. Gaya nga po ng mga, ang dami pa rin pong nagtatanong sa akin ng mga contact number ng Unilever, contact number ng ganyang JTI, ng PMFTC, kasi nga po yung pwesto ng tindahan nila ay medyo liblib, yung hindi po naaabot ng mga ahente. Kaya po, sila po mismo yung nagko-contact. Dito naman po sa tindahan ko, hindi naman po nangyari pa na ako yung nagko-contact sa ahente kasi nga po, naipon yung mga ahente ko dito. Sila po mismo yung nag-aalok ng mga produkto nila. Kasi yun naman po talaga ang kailangan nila, yung mga tindahan na mag-o-order sa kanila. Yun yung pinaka main target ng mga ahente po talaga. Kasi yan po mga ahente, may mga patong na din po yung mga products nila. Yung iba naman po sa mismong distributor ba yun, sila nakakakuha, pero bihira lang po kasi yun eh. Saka malakihan po talaga yung meron lang guys dumaan. Yung mga order nila, gaya nga po ni yung isang vlogger na sikat, nakakakuha siya ng murang mga napapagkuhanan niya ng mga delata. Mas mababa pa ng piso niya nakukuha sa mga napapagbilan niya, like sa Pure Gold, mas mababa pa sa grocery, ganon. Kasi nga, parang distributor yung nakukuhanan niya, ganon. Depende po talaga yan sa lugar po. Kung kayo po ang dadayuhin, kung kayo ang magko-contact. Yun lang po ang masasabi ko, Ma'am Sense Vlog. Pasensya na at medyo sumisinghot ako kasi meron po akong sipon ngayon, tapos may outing pa kami bukas, kaya po ako'y nagbablog ng puspusan para makapag-upload pa rin ako kahit nagliliwaliw ako at nagpapakasaya. Minsan lang naman, siguro mga 10 years na yata akong hindi nakakapag-outing. Totoo yan mga kasari, bata pa yata ako nung last outing ko, hindi ko na talaga matandaan kung kailan yung last outing ko. So, ayun, sana po nasagot ko, Ma'am Sense Vlog, yung inyong katanungan about dito sa kung ako mismo yung pinupuntahan ng ahente or kayo yung ko-contact. Depende po talaga yan sa pwesto ng lugar nyo. Pero kung wala pa po kayo, for example, meron na kayong ahente ng iba, tapos kunwari ahente ng mantika ay medyo malayo-layo, tapos may mga kalapit naman kayong tindahan, nakikita nyo na nagbababa sa kanila ng mantika, why not na subukan nyo pong itry kuhanin yung contact number at makakuha din kayo sa kanila. Meron naman po kasing mga tindera na hindi madamot sa ahente at may mga tindera naman po na talagang madamot din sa ahente na gusto nila, kapag ahente lang nila, hindi sila mag-share sa mga kalapit nilang tindahan. So, depende po talaga yun sa ugali ng sari-sari store owner. So, yun lamang po. Sana po nagustuhan niyo po yung vlog na na-share ko, lalong-lalo na po sa inyo, Ma'am Sense Vlog. Sana nagkaroon po kayo ng idea. Yun lang po talaga ang pinaka-main na answer dun sa inyong question. Thank you so much po sa pag-comment at pagtatanong. Kung meron pa po kayong ibang katanungan, comment down below lang po diyan sa mga mapapanood yung vlogs ko. Sa mga susunod ko pang vlog, mag-comment lang po kayo. So, ayun po. Happy selling po sa lahat ng nanonood ngayon. And thank you so much for watching. Bye guys!